Hindi na niya gustong malaman pa dahil nakikinita na niyang pwedeng maging reaksyon nito. Maya-maya lang ay parang nauupos na kandila ang mami niya. Kinarga ito ng daddy niya at dinala sa kwarto ng mga ito. Umupo na lang siya sa sopa dahil nanginginig ang mga tuhod niya. Parang gusto rin niyang himatayin pero pinilit niyang magising pa rin ang diwa. Nakita niyang pagkahapo sa mukha ng ama nang bumalik ito. She's like that kapag nababanggit kita or kahit ang tita Janice mo. Malungkot na sabi nito. Malungkot na tumingin na rin siya sa ama. I'm sorry, Dad. I'm really sorry. Maagap na tumabi ang ama sa kanya at hinahagod ang likod niya. Don't be sorry. Naniniwala ako sa'yo. Hahanapin ko kung sino man yung gagong nagpadala ng pictures na yun at galit na galit ang mukha nito kaya't pinigilan niya. Hindi pwedeng pati ito ay malunod sa sariling nararamdaman. Kailangan ito ng ina niya. Dad, hayaan mong ako nang bahala riyan. Kilala ko kung sinong may kagagawan. Kay mami mo lang ibuhos ang oras mo. At huwag mag-isip ng kung ano-ano. Ako nang bahalang umayos ng problema ko. Kumalma ito sa sinabi niya pero nababahala pa rin ang mga matang nakatingin sa kanya. Umuwi lang pala ako rito para sabihin na kailangan ko rin munang pumunta somewhere para makalimot saglit. Kailangan ko rin munang magpakalayo-layo. San ka pupunta? Gusto mo bang magbakasyon muna abroad? May mga kamag-anak naman tayo na pwede mong puntahan. Tamang-tama at bakasyon na. Pwede ka muna roon hanggang pasukan. Kinuha niya ang kamay ng daddy niya. Baka mas matatagalan po ang bakasyon ko. Hindi po muna ako papasok sa pasukan. I don't think makakaya ko pang pagtuunan ng pansin ang pag-aaral ko, Dad. But I promise na kapag okay na ang lahat ay babalik ako agad sa pag-aaral. I just need a few months. Sabi niya, nalaman niya kasing mga 3 buwan na ang tiyan niya. Kailangan niyang malayo at huwag magpakita ng sobra sa 6 na buwan. Kahit ayaw niyang gawin ang payo ni Chantal ay wala siyang choice nang makita ang kalagayan ng mami niya ngayon. Natatakot siyang tuluyang mabaliw ito sa depression. Sobrang close kasi ng mami niya at tita Janice niya, kaya ganun ang epekto nun dito. Hindi rin niya masasabi kay Sid ang ipinagbubuntis niya dahil na rin sa sinabi ni Chantal. Posibleng ang hindi kikilalanin ni Sid ang anak nila dahil sa inaakala nitong may kalaguyo siya. Narinig niya mismo sa bibig ng ina na kahit ito ay magdududa sa pagbubuntis niya. Kung sakali nga raw nabuntis siya, mas lalo na si Sid. Dahil doon ay baka mapilitan na rin ang lalaki na sabihin sa pamilya nito ang dahilan kung bakit ayaw nitong paniwalaan na anak nito ang bata. Kung mangyari yun ay babalik uli sa mami niyang malaking epekto. Baka nga tuluyang kalimutan ng tita Janice niyang pagkakaibigan nito sa ina niya dahil sa kanya. Kung ako ang masusunod, gusto kong dumito ka para madamayan ka namin. Bumuntong hininga ang daddy niya. But mommy needs you more. Nakakaunawang sabi niya na mahigpit ng hinawakan ng kamay ng ama. Taliwas sa nararamdaman niya sa loob ang ipinapakita niya sa panlabas niyang kaanyuan. Pinipilit niyang magmukhang matatag para sa daddy niya. Ayaw niyang magigilty ito na hindi siya masamahan sa panahong kailangan niyang mga ito sa tabi niya. Naisip din niya na magiging maayos din ang lahat kapag lumabas na ang baby niya. Kung kailangang ipa-DNA niyang bata para matanggap ni Sid ay voluntaryo niyang gagawin. Kapag napatunayan niyang anak iyon ay magiging malaki na nga ang posibilidad na maayos nilang relasyon nila ni Sid. Hindi nito maitatanggi sa anak nilang pagkakaroon ng kumpletong pamilya. Isa pa pinanghahawakan niyang nakasulat sa card. Mahal siya ni Sid. Mahal nila ang isa't isa. Kaya't alam niyang malalampasan din nilang pinagdadaanan nila ngayon bilang mag-asawa. Nanatili siya sa bahay nila sa gabing yon. Ang sabi niya kasi sa amay matagal-tagal pa bago siya makauwi roon. Ang sabi pa niya ay magbabakasyon siya sa isang kaibigan. Kinuntsaba pa niya si Ching na kausapin ng ama at sabihin sa probinsya ng mga ito siya mananatili muna. Nang makabalik siya ng Maynila, sinubukan niya pa ring tawagan si Sid. Pero hindi pa rin niya ito makontak. Naglakas loob siyang puntahan ito sa bahay ng mga magulang nito sa Maynila. Muntik pa siyang umalis agad nang makita ang tita Janice niya instead na si Sid. Andy! Agad na tawag nito nang makita siya. Wala siyang nagawa kundi lapitan ito. Tipid na ngumiti siya rito. Mahigpit na yakap ang isinalubong nito sa kanya. Saka umiyak ng umiyak. Bakit naman nangyari sa inyo ito ni Sid? Ang sabi niya ay hindi na kayo magkasundo. Ayaw mo raw kasing iwan ang Pilipinas.
Ang sabi ko pwede pa rin naman kayong maging mag-asawa kahit nasa Europe siya. Para sa business niya. Tapos andito ka. Pwede namang bumisita ka roon paminsan-minsan. At siya naman ay uuwi rito once in a while. Tuloy-tuloy na sabi nito habang umiiyak. Saka lang niya nalaman kung ano ang ginawang dahilan ni Sid kung bakit sila naghiwalay. Di ba, Andy? Pwede naman sa'yo yon? Umaasang tanong nito. Hindi niya alam kung anong isasagot. Pwede naman sigurong ihabol ang documents mo para sabay kayong lumipad next week. Kahit magstay ka lang doon ng 1 month tapos balik ka uli rito. Tapos si Sid naman ang bibisita rito. Lumipad next week? Kinakabahang tanong niya. Oo, next week na ang lipad ni Sid papuntang Europe. Dapat sana kasi after ng kasal niyo sa simbahan dahil doon na rin sana kayo mag-honeymoon. Nakaredy na kasi sana ang lahat. May dahilan ka siguro kung bakit tinanggihan mo ang kasal sa simbahan. Okay lang naman kahit hindi muna. Total, kasal na rin naman kayo, di ba? Napatanga siya sa narinig. Samot-sari ang reaksyon niya sa mga nalaman. Lilipad na sa Europe si Sid next week. Ikakasal na sana sila sa simbahan. Kasama sana siya ni Sid sa paglipad papuntang Europe pagkatapos ng kasal. Tanging iyak ang naging sagot niya sa lahat ng yon. Litong-lito na siya. Hindi na siya nagpaunlak pa nang ayain siya ng mama ni Sid na pumasok sa loob. Hinayaan niya na muna ito sa paniniwala na siya ang tumanggi sa kasal sa simbahan. Mas mabuti iyon kaysa sinabi ni Sid na nakita siya nito sa piling ng ibang lalaki. Lutang na lutang ang utak niya nang makaalis. Alam niyang hindi mapipigil ng pagbubuntis niya ang pag-alis ni Sid. Ayaw niyang sumugal na sumubok dahil baka nga masaktan lang siya lalo. Saka na niya gagawin ang mga dapat gawin kapag nakapanganak na siya. Hindi matigil-tigil ang mga luha niya na maglagay ng mga gamit sa isang maleta. Natawagan na niya si Chantal at sinabing pumayag na siya sa suhestyon nito. Dala na niya ang mga gamit ng katukin niya ito sa tinutuluyan nito sa Maynila. Malungkot na mukha ni Chantal ang bumungad sa kanya. Nang pagbuksan siya nito ng pinto, inilahad nito ang 2 braso para yakapin siya. Pero nakakatawang nanatiling blanko ang mukha niya nang yakapin ng pinsan. Siguro ay napagod na siya sa kaiiyak. Malaki ang bagong bahay na nabili ni Chantal sa Tagaytay. Hindi na siya nagtaka na nakabili ito ng ganun kamahal na property. Dahil lahat ng naiwan ng mga magulang nito ay nilagay na sa pangalan ng pinsan niya. Ang mga pinagbentahan ng naiwang bahay at lupa ng mama at papa ni Chantal sa Australia ay binigay na rin sa babae. Tahimik na tahimik ang paligid. Magandang bakasyonan nga ang lugar na yon. Mas nagiging hungkag naman ang pakiramdam niya. Hindi rin magtatagal si Chantal doon. Bibisitahin lang daw siya nito every now and then. Dahil babalik agad ito ng Maynila kinabukasan. May kinuha naman itong makakasama niya sa bahay. Si Manang Guada. Nagpapaanak din daw ang may edad na babae. Kaya't itong kinuha nitong katiwala sa bahay na magiging kasama niya. Laking pasasalamat niya sa pinsan dahil sa kabila na nangyari sa kanilang hindi maganda dati. Ay ito pang dumamay sa kanya sa panahong wala siyang malapitan. Tumawag siya sa daddy niya para sabihing nasa bahay bakasyonan na siya ng kaibigan. Kinumusta niya rin ang kalagayan ng mami niya. Ang sabi ng amay hindi pa rin ito umiimik masyado at lagi lang nakatulala. Ang maganda lang ay hindi na pahirapan ng pagpapakain dito. Ayaw na sana niyang umiyak pero kapag mag-isa na lang siya sa kwarto, ay hindi niya maiwasang isipin ang kalagayan niya at ng bata sa sinapupunan. Kailangan niyang magpakatatag para sa baby na umaasa sa kanya. Walang malalapit na kapitbahay sa bahay ni Chantal. Kapag nababagot siya ay nakikipag-usap siya sa babae. Napag-alaman niyang taga-roon lang din daw ito. May 4 itong anak at matagal ng biyuda. Kapag may gagawin na ito ay saka na lang siya bumabalik uli sa kwarto para magmukmok. Mabuti na lang at hindi yata nauso sa kanyang paglilihi. Maliban sa paminsan-minsang pagkahilo at pagsusukay, wala na siyang nararamdamang kakaiba katulad ng mga cravings daw ng isang buntis. Kung anong niluto ni Manang Guaday, iyon lang din ang kinakain niya. Nasa loob siya ng kwarto at kasalukuyang nakatanga na naman ang tumunog ang phone niya. Akala niya ay si Chantal dahil maya naman itong tumatawag sa kanya para kamustahin siya. Napakunot noo siya ng ang tita Janice niyang nakita niya sa screen na tumatawag. Maagap na sinagot niya iyon. Hello, tita? Anong tita? Andy, kahit hiwalay kayo for now ni Sid ay asawa ka pa rin niya. Hindi na magbabago yon. Anak na ang turing ko sa'yo kahit bago pa kayo ikinasal. Kaya't ayoko nang tinatawag mo akong tita. Malungkot na napangiti siya.
Nakahinga rin ng maluwag dahil ibig sabihin lang ng sinabi nito hindi pa rin talaga umabot ditong pictures na pinadala sa mami niya. Hindi rin sinabi ni Sid ang totoong dahilan ng paghihiwalay nila. Araw-araw ay hindi nawawala ang kaba niya na baka umabot na rin sa pamilya ng lalaking nakaka-iskandalong mga larawan. Baka kapag nangyari iyon ay sumunod pa siya sa nangyari sa mami niya. Mama, salamat ho at napatawag kayo. Nasabi niya na lang. I just want you to know na gumawa kami ng paraang mag-asawa para huwag munang matuloy ang pag-alis ni Sid sa Europe next week. Sakto kasing may isinara siyang malaking project. Sa kanya ibinigay ng papa niya ang pag-handle ng project na yon. Aabuti ng mga 6 na buwan o mahigit yon. Ibig sabihin more or less ay may 6 na buwan pa kayong aayusin ang pagsasama niyo. Hindi ko naman hihilingin na pumayag ka sa gusto niya na tumira pansamantala sa Europe. Ang gusto ko lang ay pag-isipan mong mabuti. Hindi ko kasi matanggap na dahil lang doon sa hindi niyo napagkasunduan ay maghihiwalay na kayo. Normal lang ang mga hindi pagkakasundo sa ibang bagay sa mag-asawa, iha. Sana ay ayusin niyo. Nag-aalala rin kasi ako sa mami mo. Alam kong apektado siya dahil hindi niya pa rin ako kinakausap hanggang ngayon. Mahabang litanya ng ina ni Sid. Kung sana nga ay totoo ang dahilan ng hiwalayan nila ay madaling solusyonan iyon. Hindi niya masabi-sabing masyadong malalim ang dahilan na ikinawala ng tiwala ng asawa niya sa kanya. Gayon pa man ay nakadama siya ng saya ng malamang may ilang buwan pang mananatili si Sid sa bansa. Parang sinakto ang buwang iyon hanggang sa makapanganak siya. Para bang ang tadhana nang gumawa ng paraan para roon. Pagpasensyahan niyo na lang din po muna si Mami. Kahit ako hindi pa rin siya makausap. Alam kong kapag bumuti-buti na ang lahat ay siya na mismo ang kakausap po sa inyo. Hindi rin naman po ako nagsasara ng pinto tungkol sa amin dalawa ni Sid. Mama, narinig niya ang paghikbi nito sa kabilang linya. Salamat, Andy. Malaking bagay nang marinig yan galing sa'yo. Malakas ang paniniwala ko na maaayos niyo rin ito ni Sid. Sana nga, piping panalangin ng puso niya. Matagal na nag-usap sila ng mama ni Sid. Sinabi niya nagpakalayo muna siya para makapagmuni-muni. Masaya naman ito sa narinig dahil para rito ang ibig sabihin nun ay pag-iisipan niyang muli at baka magbago ang desisyon niya. Nang maibaba nito ang phone ay napatingala siya sa kisame habang nag-iisip. Sapat na sigurong 6 na buwan para kumalma ang nararamdaman ni Sid. Umaasa siyang sa loob lang ng mga buwang yon ay papakinggan na nito ang kanyang paliwanag. Sa tuwing tumatawag si Chantal ay nangungumusta siya tungkol kay Sid. Ang laging sagot naman ng pinsan ay hindi na nito nakikita masyado si Sid dahil tapos na rin ang OJT nito. Nakalimutan niyang graduate din pala ang pinsan niya sa school year na yon. Noong isang araw daw ang graduation nito. Gusto sana nitong imbitahan ng mga magulang niya kaso ay alam na rin nito ang kalagayan ng mami niya. Kaya't hindi na lang din muna nito inabala. Kasama raw ni Chantal ang boyfriend nitong nag-celebrate. Hindi na siya nagtanong kung yung lalaking binanggit nito dati ang tinutukoy nitong boyfriend. Habang tumatagal ay nasanay na rin siya sa napakatahimik na bahay. Umuwi si Chantal doon mga twice a month, pero regular naman itong tumatawag sa kanya. Araw-araw naman siyang tumatawag sa kanila para kamustahin ang ina. Nag-i-improve na ang kalagayan nito pero umiiwas pa rin daw ang daddy niya na banggitin siya or kahit sino sa pamilya ni Sid. Iyon ay dahil na rin sa payo ng doktor. Miss na niya ang pamilya. Miss na miss niya na rin si Sid. Ang huling beses na nakita niya ito ay noong graduation nito. Ni hindi man lang niya ito nakita ng malapitan. Sa tuwing tinatanong niya si Chantal tungkol kay Sid, ay laging wala itong alam sa nangyayari sa lalaki. Busy na rin kasi ang pinsan niya sa pangongolekta ng mga antiques. May plano raw kasi ito magpatayo ng museum ng mga koleksyon nitong antiques para mabenta rin ng mga yon. Habang palaki ng palaki ang tiyan niya ay palungkot naman siya ng palungkot. Hindi kasi nasubaybayan ni Sid ang pagbubuntis niya sa anak nila. Wala ito sa tabi niya sa panahong dapat ay masayang moment sa buhay nila bilang mag-asawa. Lagi nga siyang nakikita ni Manang Guada na umiiyak habang hinihimas ang malaki ng tiyan. Ineng, alam mo bang sa tuwing umiiyak ang inay ganoon din ang nararamdaman ng bata sa tiyan mo? Masama sa pagbubuntis ang pagiging emosyonal mo masyado. Kung gusto mong malibang-libang ay pwede naman kitang samahan sa kung saan mo gusto. Sabi ng katiwala sa kanya. Mabilis na pinahid niya ang mga mata. Para nga siyang nahimasmasan sa sinabi nito.
Nakatuon siya masyado sa nararamdaman niya at nakalimutan niyang may anak siyang apektado ng mga emosyong nararamdaman niya. Mula noon ay iniwasan na niyang umiyak para sa baby niya. Ayaw niya na maramdaman itong bigat sa dibdib, kahit hindi pa nga ito nakakalabas sa mundo. Nakakausap niya pa rin lagi ang mama ni Sid. Itong voluntaryong nagbibigay ng update tungkol sa mga nangyayari sa anak nito. Nagiging masyado raw abala si Sid sa opisina dahil sa napakalaking project na hawak nito. Malapit na iyong matapos. Ibig sabihin ay malapit na itong lilipad na talaga sa Europe. Lagi siyang tinatanong ng ina nito kung napag-isipan na ba niyang mabuti. Papayag na ba raw siyang samahan muna si Sid sa Europe para sa bagong simula nila. Lagi namang hindi niya alam ang isasagot dahil ang totoo. Handa naman siya kung sakaling tumira na sila ni Sid sa Europe, kung gusto nito. Kaso ang malaking problema kasi hindi naman talaga iyon ang totoong dahilan ng hiwalayan nila. Hanggang ngayon ay wala pa ring alam ang pamilya nito tungkol sa mga larawang katabi niya si Brandon sa kama. Ang pag-aatubili niya sa pagsagot sa tuwing tinatanong siya nito ay inakala nitong hindi pa rin siya nakakapag-decide ng mabuti. Nagiging madalang na rin ang pagtawag ng mama ni Sid sa kanya dahil ang sabi nito last time ay magiging busy na ito sa iba't ibang charity works na sinasalihan nito. Hindi na rin ito binabanggit ang mami niya. May hinala siyang tuluyan nang sumama ang loob nito sa ina niya dahil sa hindi pakikipag-usap ng mami niya rito. Wala itong malay na matindi ang pinagdadaanan ng ina hanggang sa kasalukuyan. Dahil sa kahihiyang dulot niya, si Chantal ay madalang na lang ding tumatawag at isang beses sa isang buwan na lang din ito nakakabisita roon. Naisip niyang abala na rin marahil ito sa pagpunta kung saan-saan para sa pamimili ng mga antik na gagawin na rin itong business. Nakikibalita rin siya sa mga barkada niya. Magtatapos na ring muli ang first semester sa pasukang yon. Parang kailan lang at masaya pa siyang pumapasok sa school. Masaya pa siyang kasama si Sid sa iisang bubong. Nalulungkot lang siya lagi kapag bumabalik ang mga eksenang kasama niya ito. Sa tuwing naiiyak siya at ginagapi ng lungkot, ay lagi niyang binabasa at tinititigan ang card na may sulat kamay nito. Paulit-ulit niyang binabasang nakasulat doon, lalo na yung sinabi nitong mga salitang matagal niyang hinintay na marinig mula rito. I love you. Yung nakasulat doon ang nagsisilbi niyang lakas, maliban sa anak nila ni Sid, na malapit na niyang makikita. Kabuwanan na niya. Pinayuhan siya ni Manang Guada na maglakad-lakad para huwag siyang mahirapan sa panganganak niya. Kahit malayo ang biyahe ay regular niyang pinapacheck up ang baby niya. May mga gamot na ibinibigay ang doktor dahil napapansin niyang hindi masyadong magalaw ang anak niya sa loob. Ang alam niya kasi ay may mga times na malilikot ang baby sa tiyan kaya't nag-aalala siya para sa kanya. Kung hindi lang malaki ang tiyan niya ay hindi niya iisiping may bata nga siyang daladala dahil may minsan lang itong gumalaw talaga. Sa huling buwan ng pagbubuntis niya ay umuwi si Chantal. Maya't maya ang pangungumusta nito sa kanya. Laking pasalamat niya na kahit sobrang busy ito ay nanatili ito sa tabi niya. Hindi raw nito kaya na hayaan siyang makapanganak na ang tanging kasama ay ang katiwala nito. Malayo rin kasi ang ospital sa bahay nito. Aabutin siguro ng 1 oras sa biyahe ang pagpunta roon. Hindi raw kakayanin ni Manang Guada na mag-isa siyang aalalayan. Kasalukuyan siya nagbibihis noon dahil katatapos lang niyang maligo nang biglang humilab ang tiyan niya. Napangiti pa siya kahit masakit dahil ang akala niya ay sumipa lang ang baby sa wakas. Sakalang siya nabahala nang nagtuloy-tuloy na ang sakit. Halos hindi na siya makakilos sa kinatatayuan niya. Naramdaman na lang niyang may mainit na likidong umaagos pababa sa binti niya. Naihina ba siya sa sobrang sakit? Napangiwi na ang mukha niya. Andy! Hey! Manganganak ka na ba? Natigilang tanong ni Chantal na pumasok sa kwarto niya. Yes, manganganak na ako. Kasunod nun ay ang malakas niyang sigaw. Wait! Manang! Inalalayan na siya ni Chantal para makalakad palapit sa kama niya. Hirap na hirap siya sa bawat kilos niya. Naku! Lumabas na yung tubig, Ineng! May kasama pang dugo! Kailangan mo na talagang mailabas ang bata. Pahigain mo siya. Tarantang sabi ni Manang Guada kay Chantal. Pinilit nga niyang humiga sa tulong ni Chantal. Kumuha ka ng 1 planggana ng mainit na tubig. Utos nito sa pinsan niya. Hindi na niya alam ang nangyayari sa paligid. Ang ginawa lang niya ay umiri na lang ng umiri. Parang kinakapo siya ng hangin pero naisip niya ang anak niya. Sige pa.
Iri pa, Neng, huwag kang tumigil. Natanggal na ni Manang Guada ang saplot niya sa ibaba. Naramdaman na lang niyang nakabukaka na masyado ang mga hita niya. Here, Manang! Nakabalik na si Chantal na may dalang mainit na tubig. May iniutos pa si Manang Guada rito, pero wala na siyang naiintindihan. Ang gusto niya na lang ay pumikit. Pagod na siya sa pag-ire. Hindi naman yata bumababa ang anak niya. Parang wala namang nagbago. Ineng, kapag itinigil mo ang pag-ire, baka mapaano ang baby mo sa loob. Sa narinig ay inubos niya ang lakas niya, kahit mawalan pa siya ng hangin. May naramdaman siyang palabas na ng parta niya kasabay nun ay parang nagdidilim niyang paningin. Ayan! Heto na si baby! Masayang sambit ng katiwala. Pinilit niyang ibuka ang mga mata. Nakita niyang hawak-hawak nitong may dugu-dugu pang baby. Si Chantal ay parang manghang-manghang nakatitig sa sanggol. Aabutin niya sana yun para makita niya. Pero hindi niya maitaas ang mga kamay. Muli ay nagdilim na lang bigla ang paligid. Nagising siya dahil sa matinis na iyak ng sanggol. Gising na si Andy! Sigaw ni Chantal kay Manang Guada na may hawak ng baby na panay ang iyak. Hindi nakaligtas sa paningin niyang parang nag-aalala na mukha nito nang tingnan siya. Akin na si baby. Halos hindi siya makapagsalita dahil hinang-hina siya pa rin. At tubiling lumapit si Manang Guada sa kanya. Panay naman ang palaho ng baby kaya't mas lalo siyang nabahala. Kahit wala pang lakas ay pinilit niyang itinaas ang ulo. Nanginginig ang mga kamay ng matanda nang itabi ang anak niya sa kanya. Ngingiti na sana siya nang biglang natigilan. Bakit parang blue ang kulay nito? Nabahala siya lalo. Dahil sa kaiiyak nito ay mas lalo yatang nag-iibang kulay ng baby. Napatingin siya sa dalawang tahimik na nakamasid sa kanya. Hinintay namin na magising ka, Andy. We need to take the baby to the hospital. Tumawag na ako ng ambulance. Si Chantal lang nagsalita. Hindi. Okay lang ang baby ko. Baby, tahan na. Sa kaiiyak mo yan kaya iba ang kulay mo. Hindi na niya napigilan ang pag-agos ng mga luha. Hindi pa rin tumatahan ng baby. Natatakot nga siya na baka mawalan na ito ng hangin dahil sa kakaiyak. Nagugutom ka ba kaya ka umiiyak? Dumede ka muna, baby. May kasamang hagulhol na ang pagsabi niya nun. Sinubukan niyang padedehin ito pero mas lalong naglilikot ang ulo nito. Nagpapanik na siya. Chantal, bakit ayaw niyang dumede? Saka lang siya nilapitan ng pinsan niya. Huwag mo munang pilitin. Papatingnan natin siya sa doktor. Malapit na ang ambulansya. Hindi niya inaalis ang mga mata sa sanggol. Sa bawat palahaw nito ay para bang nahihirapan din itong huminga. Nang sa wakas ay tumigil ito sa pag-iyak. Mas lalo siyang hindi mapalagay nang hindi na ito kumikilos. Humihinga pa ba ang anak niya? Hindi nga nagtagal ay dumating ang ambulansya. Gusto niyang sumama pero hindi na pwede dahil kakapanganak lang din niya. Sinubukan niyang tumayo pa rin pero hindi talaga kaya ng katawan niya. Andy, ako nang sasama sa hospital. Magpahinga ka riyan. Mas mahirap kapag dalawa na kayong magiging pasyente ng baby mo. Worried na sabi ni Chantal. Nagpumilit pa rin siyang bumangon pero hindi talaga siya makatayo. Panay lang din naman ang iyak niya habang naghihintay ng tawag kay Chantal. Sinubukan niya kasing tawagan ito pero puro ring lang. Bakit pa parang pinaparusahan siya ng langit? Pati ba naman ang baby niya? Nang sa wakas ay tumawag si Chantal pagkatapos ng halos 2 oras. Andy, nasa emergency room ang baby mo. Kaya pala kulay blue ang balat niya dahil kulang siya sa oxygen. May something na nakita yata sa heart niya. Pero kukumpirmahin pa bukas. Malungkot na pahayag ni Chantal. Napahagulgol siya sa narinig. May idea na siya sa kondisyon ng anak niya. Makita pa lang ang balat nito. May kaklase siya dati sa elementarya na tinatawag nilang blue baby. Kahit may chance naman talagang mag-survive ang anak niya kahit may kondisyon itong ganun, ay hindi niya pa rin maiwasang mapahagulgol. In fact, gusto niyang magwala. Puro na lang pasakit ang nakukuha niya lately. Okay lang sana kung siya lang. Kaso pati ang baby niya. Inaalo na siya ni Manang Guada pero walang nag-iba sa nararamdaman niya. Hindi niya magawang kumalma. Si Manang Guada na lang muna ang nakipag-usap kay Chantal na nasa kabilang linya pa rin. Kahit hapo ang katawan niya ay nanatiling dilat ang mga mata niya hanggang madaling araw. Gusto niyang pumunta sa ospital.
Gusto niyang magpasundo sa ambulansya para masamahan ang bagong silang na anak. Maya't maya namang nagbibigay ng update sa kanya si Chantal. Umaga na yata siyang nakatulog dahil sa sobrang pagod sa walang tigil na pag-iyak. Ginising siya ni Manang Guada ng mag-alas 7 na ng umaga para pakainin. Mabilis na tiningnan niya ang phone. Wala pang tawag kay Chantal. Bumangon siya kahit pinigilan ng katiwala. Naligo siya saka nagbihis ng mabilisan. Nagpatawag siya ng masasakyan niya papuntang ospital kahit hinang-hina ang katawan. Gusto niya pang pakiusapan ng driver na paliparin nito ang sasakyan para marating nila agad ang ospital. Nang makarating ay gusto na niyang takbuhin ang emergency room. Tinatawagan niya si Chantal pero hindi pa nito nasasagot ang tawag. Muntik pa siyang himatayin nang sa wakas ay nasa harap na siya ng emergency room. Nakita niya si Chantal na kausap ang doktor. Kahit hirap na sa paglakad ay lumapit siya. "We did everything we could. I'm sorry, but the baby didn't make it." Malinaw na malinaw sa pandinig niyang sinabi ng doktor. Hindi na siya nakakilos pa. Ang tanging narinig na lang niya ay ang pagsigaw ni Chantal bago siya tuluyang nawalan ng malay.